So, magandang araw mga repa. So, gagawa na naman tayo ng video. So, magkukwento na lang ako about dun sa, yun, yung mga ganon, tsaka yung mga strategy. So, biruin mo to. Diba sabi ko, gusto niya ako dahil sa looks ko. Pero, isang factor pa lang yun, doorway pa lang. Niyayaya niya ako na lumabas eh. Na hindi ko na nireplyan kasi yung vibe na naramdaman ko is kasi may strike 2 kasi ako na inaano eh. Pagka strike 2, hindi pa rin binibigay yung SEX. Kinakat ko na yan. So, kailangan marami kayong experience para malaman nyo to. Actually, ito rin yung kinakwento ng iba eh. Yung mga ibang mga red pillar eh. Sila Diyos, sinasabi rin nila to eh. Papakita ko sa inyo to. Ayan oh. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Ayan oh. Hi, off mo. Katapos lang work, tapos di siya nag-reply. Tapos off mo tomorrow, I'm gonna grocery. So, gusto niya ako sumama sa grocery. Pero, hindi ko na na-replyan kasi kakat ko na siya eh. Tapos kanina, nakita ko siya sa kusina, kakatapos ko lang. Buti na lang kakatapos ko lang na magluto. So, ginawa ko, nakita ko kasi siya. So, nagmadali ako. So, umalis ako agad. So, iniiwasan ko siya kasi nga, ayun, paparamdam ko sa kanya na ikakat ko na siya. Kasi pagka matanda ka na, wala ka ng time sa bullshit eh. Alam mo, nasisense ko na yan sa mga tao eh, yung mga kabullshitan. Pagka ganyan, yung tolerance mo sa bullshit, mababa na. Pag nagkakaedad ka na, tsaka alam mo na yung mga experience, yung mga ganyan. So, yun nga. Masasabi ko ba na gusto niya ako dahil sa looks? Oo, kasi nakikita ko may spark yung mata niya. Kaso, yung hypergamy pa rin. Kasi syempre, meron kasi siyang boyfriend eh. So, tinitimbang niya yun kung karapat dapat ba ako. So, pagka ganun kasi, papatulan ko pa to. Tapos, yun, papatulan ko pa siya na anong tawag dito, na lalabas-labas pa. So, ganyan. Mangyayari lang is parang nililid on. So, yan yung sinasabi ko. Yung mga babae, may rami yung multiple options. So, hindi, kahit na pogi ka, may advantage ka. Tapos yung profession ko pa. Pero syempre, pagka ganun, papakita mo rin na hindi ka simp. Kasi parang gusto niya akong gawing simp eh. Parang sasama sa grocery, ganyan. Wala naman akong mapapala sa grocery. Lalaki ako eh. Tapos, di ba, sinabi ko natulog kami. Hindi ayaw niya gumawa ng ano. So, nililid on lang ako, nililid on. Pagka ganun, kinakat ko na yan. Paparamdam sa'yo yan ng babae. Tapos, yung mga lalaki naman sasabihin, bakit ganun? Parang naguguluhan kayo. Tapos, ang dami yung mga bulong-bulungan sa utak nyo. Kaya nga ito nga yung sinasabi ko sa inyo na pag hindi binigay ng babae yung SEX, ibig sabihin, hindi kanya talaga trip. Bibigay niya lang naman yan pa sa mga trip niya talaga eh. Ibig sabihin hindi kanya trip. Kasi may boyfriend siya. Pinakita niya yung boyfriend niya eh. Yung boyfriend niya na nag-SEX pa sila. Tsaka yun pa pala, isa pang sabit yun. Kasi nagkikita pa sila ng ex niya. Ex niya raw eh, ex. Alam mo na mga babae, nagsisinungaling yan. Tapos, nag-active pa raw sila, active. So, nagsisex pa rin sila, ganyan. So, medyo sabit din sa akin yun. Kasi, pag nabuntis yun dun, tas mamaya, naghiniwalayan nung lalaki. So, mamaya, naging kami or something. Niya sa akin yung papakarga niya pa sa akin yung bata. Ayoko maging ganun. So, ako rin, futuristic din ako mag-isip. Ayoko ng ganyan eh. Sabit yan eh. Tsaka yun din napansin ko dahil mas marami siyang experience. Ibig sabihin body count. Parang magulang na siya. So, parang hindi na submissive, ganyan.
Totoo yan, pagka marami na yung body count ng babae, hindi na sila submissive. Tapos, parang mas nagiging logical sila. Meron nun eh, di ba sa Red Pill, napanood nyo ba yun sa Red Pill? Hindi lang sa Red Pill yun eh. Napanood ko rin yun sa research. Yung similya ng lalaki, yung DNA nun, napupunta sa utak. So, sa lahat, kuwari yung babae, merong 5 lalaki na kasex. Yung 5 lalaki na yun, nandun yung DNA nun sa katawan niya, sa buong katawan niya. So, kaya yun, kaya kayo, sisiguraduhin nyo yung mga halikan, ganyan, nag-exchange kayo ng microbiome, DNA, ganyan. Kaya hindi basta-basta yung attraction talaga. So, yun. Pero yung itsura niya, okay naman yung itsura niya. Pwede na pagtiyagaan kasi normie siya eh. Actually naman, di ako mapili sa itsura eh. Kasi nga, yung expectations ko mababa. Kasi nga, usually naman talaga ng tao normie. Kung yung expectation ko nasusundin kagaya ni Liza Soberano tsaka Maris Racal, hindi ko mahahanap yan. Wala ako sa trabaho nga eh. Sa buong pagtatrabaho ko sa trabaho, wala akong nakitang ganun eh. Meron yung last na video ko, pinakita ko yung mga crush ko dati. Yun, mga ganun. Pero hindi naman yun yung kagaya nila Maris Racal tsaka Liza Soberano. Tsaka yung mga natripan ko na pinakita ko sa inyo nung last video, yung naging crush ko, yung niyakap ko, ganyan. Hindi ko sila kahawig. So, maliit din ng chance na hindi nila ako trip. Kasi yung babae, usually hindi ko to sinasabi na talagang majority. Pag namili sila, medyo kahawig nila. Yung looks ko, medyo rare eh. Medyo rare. Wala talaga ako nakitang Pilipino na lalaki na kahit kahawig ko lang man, ganyan. Yung babae rin, ganun. Medyo rare talaga yung ano ko. Hindi sa pagmamayabang nga, pero yun nga, isa rin yung factor. May ibang black pill din na nagsasabi na ito eh. Nare-realize na nila. Pag wala kang ka-phenotype, ibig sabihin mahihirapan ka na, ano. Dun sa trabaho ko meron ng mga pipit bingi dun. So nagkatuluyan sila kasi may in common sila, pareho silang pipit bingi. Yung pala, yung anak nila naging pipit bingi din. So genetic pala yun. Napapasa pala yung pagiging pipit bingi. Nagulat ako kasi yung anak niya, normal naman, lalaki. Tapos pumunta sa nurse station, tapos nagsa-sign language. Sabi ko, hala, yung anak niya pala pipit bingi rin pala. So, yun. So, incommonality. So, walang palya talaga to na incommonality. Pero, yung looks na sinasabi ko is makapasa ka lang man at least sa threshold ng babae. Kasi yun yung doorway mo talaga eh. Sa trabaho nga eh, ganun din. Ayun pa pala. Sa trabaho, lagi nilang tinitingnan yung ID ko. Yun, lagi nilang tinitingnan. Tapos pag nakita nila yung ID mo, kasi na-curious sila niyan eh. Kasi yung mukha ng tao, kahit na takpan mo man yung bibig niyan, malalaman mo na medyo attractive base lang sa kilay, mata. So pagka ganyan, yan, diba nakamask kaming ganyan. So curious sila sa mata ko kasi nakikita nila yung mata ko na na parang kakaiba yung mata ko eh. So, titingnan nila yung ID. Tapos, pag nakita nila yung ID, iba yung trato nila. Bumabait sila. Ganun din pagbaba ko ng bus kahapon. Pumunta kasi ako sa supermarket. Tapos, pagbaba ko ng bus, merong isang babae doon, mga 50 na siguro siya or 40. Tumitingin siya sa akin. Simula pa lang pagbaba ng bus, nakatingin na sa akin. Tapos sabay hanggang yung dumaan ako sa harap niya. Tumingin, nakatingin pa rin. Sabi ko, medyo nakakailang yung ganun na. Kasi nararanasan ko sa tao yun na tinitingnan talaga yung mukha ko na parang sinusundan ng ganun. Minsan nga bakla eh. Tumitingin sa akin ng ganun eh. So medyo naiilang ako pagka ganun. Meron din sa supermarket isang babae na nakatingin sa akin. Talagang yung tingin niya talagang hindi kumukurap. Talagang tinitingnan ka ng ganun talaga. Tapos
yun, pag ganun yung tingin ng ano, ibig sabihin, na-appreciate niya yung itsura mo, yung mukha mo, tsaka trip ka niya. Pero yun nga, kagaya nga na sinabi ko, doorway lang yan. Biruin mo yung hirap na gagawin mo na ano. So, kaya mostly ng mga lalaki na nakikita nila na ano, na yung mga kinakasal, oo, sila yung nagpakahirap doon, yung mga nanligaw, ganyan. Wala namang masama doon kasi trip naman nila yung gusto nila eh. Tapos, kaso, ang problema doon, kung hindi ka talaga trip ng babae, meron kasi ibang mga kasal na sa papel lang. Alam mo yung tipo na hindi ka naman talaga trip, for convenience ka lang. Kaya ganon. Kasi wala na siyang option yung babae, or walang nanliligaw sa kanya, or maraming pangit pa doon sa kapartner niya. So, pagka ganon, nag-i-stay na lang sila. Pero hindi guarantee yun na talagang malalaman mo yan pagka down yung lalaki. Maraming beses ko na to nakita eh. Yung mga lalaki, trip na trip nila yung naging kapartner nila. Oo, naging girlfriend nila. Doon pa lang sa last na video eh. Last 2 video na pinost ko eh. Yung lalaki, almost 6 feet or 5'11". Mga nasa ganon. Matangkad na siya. Tapos mukhang may trabaho naman din kasi nakakabili ng bouquet ng bulaklak eh. Mahal kaya yun. Lumuhod-luhod. Yung babae, ka-looks match niya lang din naman yung babae. Maputi lang. Pero hindi niya trip yung lalaki. Pero bakit niya ginawang boyfriend yun? Kung hindi naman niya trip. Tapos magpapakasal yung tapos ayaw niya. Bakit niya ginawang boyfriend yun? Kasi nga, for convenience lang, nag-open pa siya ng ibang option. Yun lang naman yun. Hindi porket kasal na kayo, ibig sabihin guarantee na Kaya sinasabi ko, mas effective pa rin talaga yung genuine desire talaga eh. Yun yung sinasabi kong love ng babae, genuine desire. Kasi yun, kahit na wala ka ng pera, kahit na pumangit na yung looks mo, kuwari ako, sabihin kong tiyad ako, kuwari nakalbo ko, ganyan, wala na akong ngipin, or anong tawag dito, yung nabaldado ako, yung babae mag-i-stick, or nawalan ako ng trabaho, ganyan. Gusto ko kasi yung ganun eh, malalaman mo yun, yung genuine desire. Yun kasi yung hinahanap ko, genuine desire. Na na pagka sa babae. Kasi pag walang genuine desire, biruin mo yung babae, di ba? Parang, kung marunong kayo magbasa ng body language, tsaka reaction ng tao, yan yung masterin nyo, promise. Minaster ko yan eh. Kaya nga ako nagtrabaho sa ganitong profession, nursing eh. Kasi para, yun nga, maintindihan mo yung mga tao. So, minaster ko yan. So, yun, parang feeling ng babae, napahiya siya, na lumuhod-luhod pa yung lalaki. Tapos, sinampal niya pa, diba? Tapos, tinulak niya sa dibdib. So, yun yung sinasabi ko, walang genuine desire. Pero, ginawa niyang boyfriend. Diba? So, nangyayari yan. Merong ibang kasal na 30 years na. Pero pag nagkasakit yung lalaki, iiwan na niya. Hindi na siya, hindi na mag-i-stick yung babae. Yan yung sinasabi ko, pag walang genuine desire, hindi talaga mag-i-stay. Kaya yun yung ko eh. Kaya itong black pill, yung mga diba, mostly ng mga black piller, incel. Ako, hindi naman ako incel eh. Pero, gusto ko lang i-share tong knowledge na to kasi na-experience ko to, nakikita ko to sa mga tao sa paligid ko. Tapos, naobserbahan ko to. Tapos, meron din mga pag-aaral nito sa psychology. So, yan yung pagka yung wala talagang genuine desire, mabilis mag-fade. Mawalan ka lang ng trabaho, impronto alis na yung babae. Tapos,
tumanda ka lang magkasakit, mawawala na yan sa'yo. Kasi walang love eh. Ibig sabihin ng love sa black pill is genuine desire. Yun yung hindi siya nagdi-desire sa'yo. Sasabihin naman nung iba dahil lang sa pera, ganyan, pera, ganyan. Meron naman ding factor din yun, hindi ko dinidiscredit yan, pero iba pa rin talaga yung genuine desire. Kung mabait siguro yung babae, isa ngayon, Gen Z. Ano aasahan mo sa Gen Z eh, lahat narcissist na. Bihira ka na lang makakita talaga ng talaga mag-i-stick sa'yo. So, yun. Biruin mo yan yung mga na-experience ko. Di ba nga sinabi ko sa inyo, marami ako naka-date talaga. Kahit ito, i-consider ko to na date. Now, successful ba to o hindi? Masasabi ko, kahit na hindi ibinigay yung SEX, kasi ikakat ko na siya. May posibilidad na ibigay niya yun. Kaso, ayoko na ng problema. Kasi problema yan eh. Nakikipag-meet up pa dun sa sa ex-boyfriend niya, tapos nag-SEX pa sila. So ayoko nang sabit na ganyan. Problema yan, mamaya mabuntis pa yan eh. Tapos ito pa yung red flag yan, may asthma pa siya. Kung mabuntis ko yan, magkakaanak ako, nasakitin. So ayoko ng mga ganyan. Kahit papano genetic pa rin talaga iniisip ko. Yung girlfriend ko, okay naman siya, wala naman siyang sakit, wala naman ding asthma. Tap water nga lang iniinom niya eh. Sa Pilipinas yan Hindi siya nagkakasakit. No. So, yun yung inaano ko na genuine desire talaga. Malalaman nyo yan eh, na pag marami kayo nakaka-date talaga. Kaso, igagaranti ko sa inyo, yung mga nanonood dito, baka sa unang date pa lang mahirapan, baka kumuha yan ng ilang oras sa inyo, baka sa isang taon nyo isa lang makadate nyo, ganyan. Sa akin, syempre age pill na rin, iba pa rin nung kabataan ko nung 24 ako, as in talagang kaliwat kanan dyan yung mga nadidate ko. Kasi dahil syempre bata ka pa, yung age number may factor pa rin yan, tsaka yung looks talaga. Yan yung doorway mo. Nakadate na ako ng single mother, matanda sa akin. Nakadate na rin ako na super pangit, na makulit, tawag ng tawag sa bahay. Kasi hindi ko binigay yung sex eh. Ako yung tumanggi. Kasi tulang siya eh. Tapos maitim, tapos tulang siya. Tapos yung bahay na tinulugan ko, parang barong-barong. So, na-turn off ako dun. Ni sex talaga. Hindi ko talaga pinasok. Ako talaga yung tumanggi. Kasi, turn off eh. So, after nun, tawag na ng tawag sa bahay. Kulit ng kulit. Sinabi ko sa nanay ko, nagtago na ako nun. So, isa pa yun. Pagka itong babae na to, matouch sa akin dahil sa SEX. Kasi sa akin yung SEX, bali wala naman sa akin yan. Pwede naman ako mag-masturbate eh. Kung gusto ko lang mag-release eh. Tsaka marami na akong experience sa babae. So, yung sex kasi, baliwala na sa akin yan. Na lang, parang considered ko dyan as similar sa masturbation. So, kung gusto ko lang din naman, nalilibugan ako dyan, manood na lang ako ng porno. Kasi pagka sinex ko pa to, tapos mamaya ma-attach pa to, nandito lang ako sa isang flat, kukulit-kulitin ako nyan. Magiging miserable buhay ko. May goal ako dito eh. Alam niyo na yung goal ko, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo 'yan eh. Kaya 'yun. Yun yung so, yun nga, sa dami ng mga nakadate ko talaga since nung college ako. So, hindi pa kasiguraduhan yun. Yung mga labas-labas, hindi pa yan nagbabago isip nilang babae. Hindi kaya magugustuhan. Yung iba kasi nadadaan sa kulit eh. Yung dati yung mga panliligaw. Ngayon kasi hindi na ubra yung panliligaw eh. Dati pwede pa. Yung panahon ng mga katrabaho ko, naliligaw sila yung mga katrabaho ko. Nakuha naman nila yung gusto nila. Na na trip nilang itsura. Which is pangit sa taste ko. Yung mukhang pa. May nag-comment dun, di ba?
Ganun nagagawa ng uhaw sa pepe. Pagka uhaw kayo sa pepe, konti yung option nyo. Pati yung pangit magiging maganda. So, ayun. Ayun yung nangyari. Na nanliligaw sila or ano. Tapos, ngayon, wala pa rin silang anak. Hindi ko alam kung sino mga baog sa kanila or something. Kaya, hindi na ubra yung ligaw-ligaw. Ay, meron pa palang kinasal. Nakilala ko. Yung babae yung gumawa ng move. Oh. So, siya ay nakauna dun sa babae. Kasi, biruin mo yan, virgin yun ha. Siya gumawa ng move dun sa katrabaho kong lalaki. Oh, trip niya yung phenotype. Medyo kahawig din sila eh. Yan yung sinasabi ko eh. Proven na to. Mostly talaga magkakahawig talaga. Mga nagkakatuluyan eh. Minsan nga i-open ko Facebook. Facebook, i-share ko yung mga katrabaho ko na nagkatuluyan. Magkakahawig sila. Eh, yung phenotype ko, wala talaga akong kahawig. Promise. Wala talaga. Wala talaga. Kaya pinapatulan ko na lang kung sino yung magkagusto sa akin na medyo trip ko naman yung itsura. Hindi ko naman sinabi yung repulsive talaga. Kasi pag repulsive, promise, kahit i-sex, ayaw nyo. Ayaw nyo talaga. Ewan ko na lang sa inyo kung uhaw na uhaw kayo, kung virgin kayo. Kung virgin kayo, uhaw na uhaw kayo, kahit 2 pa yan dyan, papatusin nyo na. Pero ako, pag 2 yan, tapos wala akong benefit. Kasi, nakakatakot din kaya maging lalaki. Kasi, may chance na makabuntis ka eh. So, pag nabuntis mo yun, ano yun, kargada na naman yun. Pahirap na naman yung ganyan. Kaya, mahirap talaga yung attraction talaga eh. Usually, nagkocontrol niyan babae. Tapos, ikaw na lang susunod. Kasi, pag binigay na niya yung SEX sa'yo, syempre, maungulit na yan. Magiging submissive sa'yo. Maaawa ka naman or ano. Kaya, pagka ganun, marami na rin ako nakadate na virgin din eh. Na ano, pero kahit na gusto nila ako, kuwari take advantage ko yun. Hindi ko ginagawa kasi nakakaawa naman eh. Pero na lang transaction, yung mga one night stand, which is gusto naman nila, papayag sila. Eh, usually, mga nakaka-date ko na virgin, matitino, ayaw nila ng one night stand. So, pagka ganon, hindi ko pinopursue dahil lang kunin yung virginity nila. Kasi nga, hindi ko trip yung phenotype nila. Yung itsura. Hindi ko trip yung itsura nila. So, ganon din sa babae. Kung hindi nila yung trip yung itsura ko, ganon din. Hindi nila bibigay yung SEX. So, same din sa lalaki. Pero yung lalaki kasi merong ibang opportunistic din talaga eh. Na ano, kukunin yung V nung babae. Pagka ano, ano pa nga eh, usually mga pangit ganun. Mga pangit, totoo yan, masama ugali talaga ng mga pangit, promise. Kung sino pa yung pangit. Itong boyfriend na itong nandito, yung pinagkwento ko, pangit eh. Tapos mukhang bonding na hindi mo maintindihan. Tapos ayun, pero yun kasi gusto ng babae, na yung mga, alam mo na, pangit ugali. Kasi gusto nila yung drama, ganyan. Nakikita rin naman sa mukha yan eh, yung ugali ng tao. Kahit naman kayo, makita nyo yung mukha ko, i-judge nyo naman ako eh, na ano, kahit yung mga hater ko dyan, malalaman nyo naman na mabait yung ugali ko base sa itsura ko. Makikita talaga yan, na ano, yung looks mo ay personality mo. Kasi yung looks, nade-develop yan ng bata ka. Depende sa distribution ng hormones. So, nakikita yan sa itsura ng tao kung mabait or ano. So, kaya nga yung iba dito, daming comment na puro negatibo. Sinasabi ako raw negatibo, mas negatibo pa sila. Nagko-comment, hinahayaan ko na lang. Syempre, pagka matanda ka na, wala ka ng oras sa mga bullshit. Kung ayaw nila sa'yo, ito pa pala masashare ko sa inyo. Ganitong mentality nyo dapat. Kung ayaw kayo ng tao, ayaw nyo rin sa kanila. Kasi, yan yung natutunan ko eh. Sana nga dati ko pa natutunan yan eh.
Pagka pinilit mo yung sarili mo, kahit sa kaibigan, pinilit mo yung sarili mo, ikaw lang magdudusa, mag-expect ka, ma-frustrate ka, mabubwisit ka. Mas piliin nyo na lang na kayo mag-isa kaysa yung mabwisit ka. Di bali na lang sila mabwisit kaysa ikaw. Kuwari yung mga haters ko dito, mas gusto ko na kayo na mag-hate kaysa ako mag-hate sa inyo. Kasi, pa kayo, problema pa kayo eh. Kaya yun yung inaano ko sa inyo. Gustuhin nyo na lang yung mga tao na gusto kayo kaysa yung hindi kayo gusto. Kasi problema pa yan eh. Kahit anong gawin mong kabutihan sa tao na hindi ka gusto, hindi ka talaga gusto niyan. Ganon din sa attraction. Kahit anong bigay mo ng kotse dyan, kahit anong bigay mo ng kabaitan dyan sa tao, hindi niya trip looks mo. Hindi talaga mag-work. Hindi mag-work yan. Yan yung mga sinishare dito sa Blackpill na hindi to puro sabihin, bakit ganito? Yung nakikita ko na bakit? Yung mga pogi ba? Common ba yung mga pogi? Sinabi ko nga sa inyo, 10% lang yan sa lipunan. Ilan milyon sa Pilipinas? May kita mo nga, yung artista nga, hindi pa nga Chad yun eh. Mas pogi pa nga ako sa ibang artista eh. Kahit naman sabihin nyo yan eh. Mas pogi pa ako dun sa ibang artista eh. Yun naman talaga na 10% lang yan. Tsaka ito pa, yung mga anak ng mga pogi, hindi kasiguraduhan na magiging Chad din sila. Soren Legaspi, tingnan mo yung anak niya, laki ng mata, nagmana kay sa nanay. Chad ba? Hindi, normie. Anak ni Piolo Pascual, ang liit ng Ramos Lent. Ganyan lang. Tingin mo ba, pogi yun? Hindi, normie. Ganon din kay Aga Mulak, hook yung ilong. Hook yung ilong ng anak niya na lalaki. Hindi rin pogi. Normie lang. Nagkataon lang na meron lang. Merong influence na popularity yung parents nila. Kaya nadadala na lang ng anak. Pero, kung titingnan mo sa track record nila, ilan naging girlfriend ni Inigo? 0. Sino naging girlfriend ni Mabi? 1 or 0. Sino naging girlfriend nung anak ni Aga Mulak? 0, di ba? 0. Sasabihin nyo, pogi. Pogi yun eh, pogi. Ang body count ang magdidikta sa inyo kung pogi kayo. Kasi hindi ibabato ng babae yan kung hindi talaga pogi kayo. Ito nga sa probinsya ganito. May asawa na yung lalaki, tapos tinanong ako, ilan na naging girlfriend mo? 5 sabi ko nun. Yung girlfriend ko ngayon pang-6. Tapos nagulat pa siya, 5. Dami Sabi ko, madami ba yun? Madami ba yung 5? Marami pa ibang lalaki dyan na na 10 Nadamihan siya sa probinsya yun Kaya yung mga nagyayabang dito, hindi ako naniniwala Hindi ako naniniwala. Iba pa yung one night stand na So, ako nga nauuntian sa 5, which is totoo naman talaga, napakaunti talaga nun. Kasi meron ako isang relasyon na inubos talaga yung oras ko. Yung parang umabot ng 8 years or 7 years, ganon. Ganon siya katagal. So, dun pa lang, tinanggal na niya yung yung age, yung yung prime years mo, tinanggal na niya. Imbis na mambabae ka na mambabae nung time na yon. Inubos niya yung oras. So, sa bagay, naubos rin yung oras niya. Ganun yan eh. Hindi mo mapapagsabay lahat. Yung sinasabi, mag-grind daw na mag-grind. Sabi, mag-grind daw. Kung pinanganak ka na mahirap, super hirap mo, maliit ang tsansa na umasenso, kukuha ng oras yan. By that time, 39 ka na, 40. Nastra ka na ng age pill. Age is age pa rin. Hindi mo na prime yung 39, 40, kahit nga 35 Yung men age like fine wine, wala. Si Sandman nga 45 na Red pill yun 45 na si Sandman. Wala naman siyang girlfriend. Ako 37 ako, may girlfriend ako. Tapos meron pang itong babae na nakakwento ko sa inyo. So, kahit pa paano, teka, parang nakikinig siya.
O yun, kahit pa paano masasabi ko may passive pa rin sa ako. Kung sasabihin yung MIG-2, ako masasabihin ko na MIG-2 ako kaysa kanila. Yung ibang miyembro dun. Yung ibang miyembro dun, baka isang body count lang, wala pa eh. Huwag kayo makinig sa mga wala namang experience. Wala namang experience. Wala kang girlfriend eh. Yung mga membro wala akong pakialam kay Master kasi messenger lang naman siya eh. Hindi mo i-shoot yung kapwa mo na YouTuber. Kapwa ko lang naman din na YouTuber yun eh. Ang kinaiinisan ko dun, yung mga miyembro dun, yung mga miyembro na tinitira yung message. Eh si Master nga, nagla-like pa nga ako ng comment dun. Nagtatype pa nga ako ng comment dun. Nagko-comment pa ako dun sa sa channel niya. Suportado ko talaga yung kahit nga si Josh A. Wolf. Yan ang tunay na lalaki. Kahit na magkaiba kayo na paniniwala, dahil open yung mind ko na gusto ko matuto, pinapakinggan ko pa rin sila A. Wolf, yung Red Pill PH. Yan ang tunay na lalaki. Open yung utak. Hindi ka hater. Kahit na magkaiba kayo ng paniwala na ako hindi ko lang naman pinaniniwalaan yung men age like fine wine eh. Kasi genetic pa rin yan eh. Which is totoo naman talaga. Hindi naman lahat ng lalaki mag-hold yung genetic eh. Pag nag-30 na sila or 40. Kaya dyan, sa lahat ng info ng Red Pill, yun talaga yung pinaka dinidisprove ko yung men age like fine wine. Kasi hindi totoo eh. Dahil hindi naman lahat na maganda yung genetic eh. Merong iba na mabilis mag-fade na papanot, ganyan. O paano na lang yun, di kawawa yun. So yun, paano? Yun lang siguro masishare ko na sige, peace.